Business ideas ba hanap mo, yung tipong madali lang ibenta? At dahil summer ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano gawin ang aking ice candy. Isa kasi ito sa klaseng negosyo ko na nag-viral, na hindi ko in-expect na may mga video ako na maraming nag-react kung bakit daw hindi ko daw niluluto ang aking ice candy. Oo, hindi ko talaga yan niluluto yung aking ice candy. Matagal na po ako gumagawa ng aking ice candy at hindi ko talaga ako gumagamit ng cornstarch. Iba-iba kasi ang pamaraan sa paggawa ng ice candy. Yung iba niluluto, yung sa akin naman ay hindi ko niluluto. Sinagad ko lang siya sa gatas mga sisi ko, at sa asukal naman po ay tamang tamis lang po siya, at sa prutas naman po mga sisi ko ay magdepende po talaga yan sa kung ano ang season. May mga prutas kasi na mahal ang presyo kaya hirap talaga mag-costing. Pag ako kasi gumagawa ng ice candy, prutas talaga ang ginagamit ko kaya healthy po talaga siya kainin. Soft at creamier po ang aking ice candy at malinamnam po siyang kainin, kaya yun po talaga ang rason na nagustuhan po ng aking mga suki at binabalik-balikan po nila ang aking ice candy. Sa mga nagluluto pa dyan ng ice candy, itry nyo po ang recipe ko na ito. Baka maging bet nyo na ito at panahon na mag-change version na po kayo sa ice candy. Madali lang po itong gawin, easy to mix ka na lang at less hassle pa. So anyway, for today's video, gagawa nga pala tayo ng langka flavor ice candy. So pagpasensyahan nyo po yung aking langka na medyo mahinog na. Mas maganda pa nga ito ihalo sa ice candy dahil mas babango at sasarap po yung ating ice candy. Hiniwa-hiwa ko lang po siya ng maliliit guys, at eto tapos na at pwede na po tayo mag-mix ng ating ice candy. Naglagay nga pala ako dito guys ng isang latang condensed milk na ang sukat nito ay 1 kilo or 1,000 ml. Isa nga pala ito sa napapakreamy ng ating ice candy. At syempre hindi po magiging kompleto ang creaminess ng ating ice candy kung wala po tayong nilagay na evaporated milk. So naglagay lang po ako dito guys ng 2 latang evaporated milk na ang sukat nito ay 360 ml. So yan po ang nagpapalambot ng ating ice candy. At syempre, hindi po magiging kompleto yung ating ingredients kung wala po yung asukal. So, naglagay po ako dito ng 1 kilong white sugar. So, tama lang po yan ang 1 kilong asukal sa isang set. So, pagkatapos nyo pong ma-combine ng lahat ng ingredients, halukayin nyo po ng maigi hanggang sa ma-dissolve yung asukal na nilagay po natin. Pagkatapos ko po siyang ma-mix guys, ay nilipat ko na siya sa ibang lalagyan dahil dito po ako mag-a-add ng water. Tubig lang guys ay goods na. So, naglagay lang po ako dito guys ng 2 pitchil na tubig na ang sukat nito ay tig to 2 liters. So, bali 4 liters of water po talaga ang ilagay po natin sa isang batch. So, naglagay nga pala ako dito guys ng kaunting asin, mga half teaspoon po ay pwede na. Ito lang naman po ay pangpabalance po sa tamis ng ating ice candy guys, para sa ganun ay hindi po madaling maumay yung ating mga suki. So, yun po ang sekreto sa paggawa ng ating ice candy guys, yung asin niya. Gumamit nga pala ako dito guys ng baso para sukatan kung gaano kahaba yung aking ice candy. So, 1.5 by 10 po ang ginagamit kong ice candy wrapper sa aking ice candy guys. Sa sukat naman guys, kung nahirapan po kayo, pwede nyo naman po i-measuring cup. So 1/4 cup po ang sukat ng ating ice candy. At 5 piso po ang benta ko po sa aking ice candy. So nasa sa inyo po kung magbenta po kayo ng 10 piso. So ngayon guys, pag-uusapan po natin kung magkano ba ang naging puhunan ko po sa isang batch. So ang total costing po sa isang batch guys ay nagkakalaga po ito ng 350 pesos. Kasama na po dito guys ang kuryente. So nag-charge po ako sa kuryente ng 40 pesos. So ayun na guys, tapos na at nakagawa po ako ng 150 pieces. So pagbabenta po ito lahat guys, aabot po ito sa halagang 750 pesos. Samantalang ang puhunan ay 350 pesos. So kumita po tayo sa halagang 400 pesos. Sa mga nakatry at nakagawa sa aking ice candy recipe, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. At dito po nagtatapos ang aking video. Sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito at sana po ay nakatulong po ako. At kung nagustuhan niyo po ang aking channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button and hit notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung may mga katanungan po kayo, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba at para naman sa ganoon ay masagot ko po yung mga tanong ninyo. So that's it for today's video. Thank you for watching. Bye bye!